May mga pagkakataon sa buhay na kahit gaano katagal ang lumipas, may mga taong hindi kailanman nawawala sa puso natin. Pero paano kung ang taong matagal mong hinihintay ay biglang lumitaw sa harap mo sa isang ordinaryong bus ride? Ito ang hindi malilimutang karanasan ng 20-year-old na si Jinky Partolan, na halos buong buhay ay lumaki nang hindi kasama ang kanyang ama. At ang pinaka-hindi kapani-paniwalang bahagi ng kanyang kwento. Hindi niya planadong makita ang kanyang papa noong araw na yon. Hindi siya pumunta sa isang reunion. Walang espesyal na okasyon. Walang nagpaalam sa kanya na darating ang kanyang ama. Sa halip, habang pauwi siya mula sa isang beach resort sa Cavite kasama ang kanyang boyfriend, isang simpleng paghahanap ng headset ang naging simula ng isang emosyonal na pagkikita na hindi niya malilimutan. At nang mapagtanto niyang ang lalaking nasa bus ay ang kanyang ama, tila huminto ang mundo niya. Pero bago natin puntahan ang mismong sandali ng kanilang pagkikita, balikan muna natin kung bakit naging napakahalaga ng pagkakataong ito para kay Jinky. 6 na buwan pa lamang si Jinky nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Dahil dito, lumaki siyang hindi kasama ang kanyang ama. 20 taon ang lumipas na parang isang napakahabang paghihintay. Sa edad na 20, dala pa rin niya ang isang simpleng pangarap, ang makausap at makita ng personal ang kanyang papa. Noong 2025, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-reconnect. Sa pamamagitan ng online chat at video call, unang beses niyang nakausap ang kanyang ama matapos ang napakahabang panahon. Welcome back Star Pulse EFM Philippines. At para kay Jinky, hindi simpleng conversation lang iyon. Emosyonal siya dahil unang beses niyang narinig at nakaharap ang kanyang papa sa pamamagitan ng video call. Umiiyak pa raw siya noon dahil sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ang taong matagal niyang gustong makilala. Nagkaroon din sila ng plano na magkita ng personal. Pero hindi lahat ng plano ay natutupad sa oras na gusto natin. Nagkaroon ng mga problema at personal na dahilan na naging hadlang sa kanilang pagkikita. At tuluyang naputol muli ang kanilang komunikasyon. Ang huling communication nila ay noong December 2025. Para kay Jinky, masakit iyon. May inaasahan siyang personal na pagkikita, pero hindi ito natuloy. At marahil, sa puntong iyon, hindi niya akalain na ilang buwan lamang ang lilipas bago mangyari ang isang pagkakataong mas kakaiba kaysa sa anumang plano nila. Dumating ang July 27, 2026. Pauwi si Jinky at ang kanyang boyfriend mula sa isang beach resort sa Cavite. Sumakay sila ng bus papuntang Pits. Habang nasa biyahe, nakatulog si Jinky at nakasandal sa balikat ng kanyang boyfriend. Ordinaryong biyahe lamang sana. Hanggang sa nagising siya at naisipang kunin ang kanyang headset para makinig ng music. Pero imbes na headset ang unang mapansin niya, isang pamilyar na mukha ang nakita niya. Sa bandang harapan ng bus, may lalaking umaalis mula sa kanyang kinaupuan. May kausap itong babae at tila pinauupo niya ito sa kanyang pwesto. Sa unang tingin, hindi pa sigurado si Jinky. Pero habang mas tinitignan niya ang lalaki, unti-unting nagbago ang kanyang nararamdaman. Kaba. Gulat. Tuwa. At isang tanong na halos hindi niya mapaniwalaan. Papa ko yun? Bumulong siya sa kanyang boyfriend. Pero hindi siya nakontento. Muli siyang tumingin. At doon niya natiyak. Hindi siya namamalikmata. Ang lalaking ilang metro lamang ang layo sa kanya ay ang kanyang ama. Ang taong 20 taon niyang hindi nakita ng personal. At ngayon, nasa isang bus sila. Hindi alam ni Jinky kung ano ang gagawin. Tinawag niya ito. Papay. Pero hindi agad lumingon ang lalaki. Kaya ginawa niya ang lahat para makuha ang atensyon nito. Inangat niya ang kanyang braso, itinapat sa kanyang ama at muling tinawag ito. Papaa! At sa wakas, napalingon ang lalaki. Nagkatitigan sila ng ilang segundo. Humigit kumulang 5 segundo. Pero para kay Jinky, parang huminto ang buong mundo. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang kanyang luha. At pagkatapos ng mahabang pagkakatitig, sinabi niya ang mga salitang matagal niyang gustong sabihin. Ako to, si Jinky. Itinuro niya ang kanyang sarili. At tila hindi rin makapaniwala ang kanyang ama sa kanyang nakita. Tinanong siya nito. Ikaw yan?
Anak? Ikaw ba talaga yan? At sa mga salitang iyon, tuluyan nang bumigay ang emosyon ni Jinky. Umiiyak niyang sinabi, Papa, ako to. Ako to. Isang simpleng tawag ng isang anak sa kanyang ama. Pero sa likod ng mga salitang iyon ay 2 dekada ng paghihintay, pangungulila, at pag-asang balang araw ay magkikita rin sila. Napansin na rin ng ibang pasahero ang nangyayari. Nagtataka sila kung bakit biglang naging emosyonal ang mag-ama. Ipinaliwanag ng ama ni Jinky na iyon ang unang pagkakataon na nagkita sila ng personal. At nang malaman iyon ng ibang pasahero, nagbigay sila ng espasyo para makalapit ang ama kay Jinky. Unti-unti silang nag-adjust sa loob ng bus. At nang tuluyan nang makalapit ang kanyang papa. Nagkita sila sa isang yakap. Isang yakap na ilang dekada ring hinintay. Hindi man nagtagal ang kanilang pagkikita dahil kailangan nang bumaba ng ama ni Jinky sa bus, sapat na ang maikling sandaling iyon para maramdaman ng dalaga ang saya na matagal niyang hinahanap. Para kay Jinky, hindi mahalaga kung ilang minuto lamang sila nagkasama. Ang mahalaga, nakita niya na sa wakas ang kanyang papa. At higit pa roon, nagkaroon siya ng pagkakataong mayakap ito. Nang ibahagi ni Jinky ang video at kwento sa social media, mabilis itong kumalat. Umabot sa mahigit 4 na milyong views ang kanyang post sa Facebook at TikTok. Maraming netizens ang naantig sa kanilang unexpected reunion. May mga taong nakakita sa video bilang isang simpleng pagkakataon. Pero para kay Jinky, parang may mas malalim na dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Hindi natuloy ang kanilang planong pagkikita. Naputol ang kanilang communication. Wala silang espesyal na schedule. Pero sa isang ordinaryong araw, sa isang ordinaryong bus, bigla silang pinagtagpo. At matapos ang kanilang unexpected reunion, may isa pang magandang nangyari. Muli silang nagkaroon ng contact. Nakuha ni Jinky ang phone number ng kanyang ama. Noong una, cellphone calls lamang ang kanilang communication. Pero kalaunan, nagulat siya nang mag-message ang kanyang papa gamit ang Facebook account nito. Natural, mabilis siyang nag-reply. Nag-video call din sila. At ang dating mag-ama na halos 2 dekada na hindi nagkikita ay muli na namang nagkwentuhan. Pinag-usapan nila ang nangyari sa bus. Ang unexpected na pagkikita. At marahil, ang mga bagay na hindi nila nasabi sa isa't isa sa loob ng maraming taon. Sa kasalukuyan, nakatira sa Cavite ang ama ni Jinky at mayroon na itong sariling pamilya. Si Jinky naman ay nagsabing wala siyang sama ng loob sa kanyang ama. At ngayon, mas nakatuon siya sa hinaharap. Hindi niya hinihingi na mabawi agad ang 20 taon. Ang kanyang wish ay mas simple. Ang magkaroon ng mas maraming pagkakataon na makasama ang kanyang papa. Mas makilala ang isa't isa. At makabuo ng mga bagong alaala. At marahil, iyon ang pinakamagandang bahagi ng kwentong ito. Minsan, hindi natin kontrolado kung kailan darating ang isang taong matagal nating hinihintay. Minsan, pinaplano natin ang isang reunion ng maraming beses, pero hindi natutuloy. At minsan naman, isang ordinaryong bus ride lang ang kailangan para mangyari ang pinakahihintay nating pagkikita. 20 taon ang lumipas bago muling makita ni Jinky ang kanyang papa. At nang mangyari iyon, wala itong malaking stage. Walang camera crew. Walang event. Walang espesyal na announcement. Isang bus lamang. Isang pagkakataon. At 2 taong matagal nang magkahiwalay. Sa pagtatapos ng kanyang post, nagpasalamat si Jinky sa Diyos dahil sa wakas ay natupad ang kanyang wish. Pinagtagpo mo kaming 2 sa hindi inaasahan. At para sa kanyang papa, may isa lamang siyang mensahe. Umaasa siyang hindi na iyon ang kanilang huling pagkikita. Dahil matapos ang 20 taon ng paghihintay, maaaring nagsisimula pa lamang ang panibagong chapter ng kanilang relasyon. At marahil, ang susunod nilang pagkikita ay hindi na magiging ilang minutong reunion sa loob ng bus. Maaaring magkaroon na sila ng mas mahabang bonding. Mas maraming kwentuhan. Mas maraming tawanan. At higit sa lahat, mas maraming pagkakataong makilala ng mag-ama ang isa't isa. Dahil may mga reunion na pinaplano. Pero may mga reunion din na parang mismong tadhana ang nagtakda. At ang kwento ni Jinky at ng kanyang papa ay isang paalala na minsan, ang pinakahihintay nating sandali ay dumarating sa pinaka hindi natin inaasahang lugar.
Isang bus. Isang ordinaryong biyahe. Isang biglaang pagkilala. At isang yakap na 20 taon nang hinihintay. Kung naantig ka sa kwentong ito, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ni Jinky at bigla mong makita ang isang taong 20 taon mo nang hindi nakikita? Ibahagi ang iyong sagot sa comments. At kung gusto mong malaman ang iba pang nakakagulat at emosyonal na kwento mula sa mundo ng Philippine entertainment at viral stories, huwag kalimutang mag-subscribe sa Star Pulse.